Magandang gabi mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So ito yung pangatlong video natin dito sa inverter na ang brand ay ESS inverter. Product name, ESS inverter. Product model, SE6KB-D1/LV-ECO. Ayan. So ito mayroong apparent power na 6.6. Ayan. 6.6 kVA. At ang gagawin natin ngayon dito ay magi-stress test tayo kasi yung output niya, ayan, yung 6 kilowatts na output nito at considering meron siyang maximum output apparent power na 6.6 kVA ay i-pure off grid natin. Ibig sabihin, lahat ng power na magpa-power up sa ating load ay manggagaling lang sa backup. At ito yung backup, so magkakaroon ng voltage yan. So initially, i-on muna natin. Ayan. Okay. So, may kita nyo mayroong 80% na charge ng battery. Ayan, ang gamit natin ay Galaxy. Ayan, Galaxy Energy. 320 ampere hours yan, yung battery na yan. So, mayroon tayong mga ilalagay na load kagaya nito. Ayan, Inco. 2 kilowatts. Ilo-load natin yan dyan sa backup load. At wala tayong kukunin galing sa grid. Kaya yung grid supply ay i-off natin. Okay? So, para malaman nyo na naka-off ang grid supply, ayan, press natin to. So, dapat bumaba ito. So, magkakaroon siya ng error na under voltage. Okay, i-shutdown ko na yung grid. Okay. So, kailangan lang mag-off grid dito. Ayan, bumababa na. So, magkakaroon niya ng error na under grid. Pero, meron pa rin lalabas yan na power dito sa backup load. Kasi, ang magiging setting yan ay off grid. So, subukan natin. Tutusukin ko rito. Dapat may power yan. Dapat may voltahe yan. No? So, ayun nga, may 230. So, iyan ay naka-off grid na. So, lahat ng magiging load natin, palalampasin natin ng 6 kilowatts. No? Gusto lang nating malaman kung talagang kakayanin niya na more than 6 kilowatts ay hindi masisira itong inverter na to. So, yun lang ang problema. Kung masira, wala tayong pamalit. So, yung sinasabi ko kanina na nag-error siya pag walang grid supply, ayan, lalabas na A1 yung error. Kasi, kaya natin in-off yung grid supply, ayan, dahil magkakaroon tayo ng stress testing through backup load only, no? Backup lang. Kaya ang ating pagaganahin, pagka backup lang, no? Ito, yung grid na yan, wala yan, ha? Walang load yan. Wala tayong supply dyan. So, ini-off na natin yan. So, ngayon, naka-off yung dalawa, ha? Itong grid ito, tapos ito yung backup. Okay? So, ito yung mga paanda rin natin dyan. So, meron tayong 5 heating elements dito. Ayan. So, ito, ang power nito ay halos umaabot ng more than 1 kilowatts. So, ito, 5 piraso, ibig sabihin, lalapas ng 5 kilowatts yan. At ilo-load natin yan. So, pag tinaas ko yung breaker, pag tinaas ko itong load na to, so, ito yung backup. Ayan, backup yan, yung red. Ay, aandar agad yung 5 kilowatts, no? Ayan, 2 kilowatts yan. So, pwede namang ito ay gradual. Kaya, makikita natin mamaya. Makikita natin dito. Ayan, makikita natin dyan mamaya. Yung mismong load. Kung ilang kilowatts na at kung ilang yung huhugutin niya sa battery. Ayan, tandaan nyo, wala tayong supply ng grid, ha. So, ito lang ang ating paanda rin. Ayan, ito yung sa grid, tapos ito yung sa backup. So, initially, pag tinaas natin to, may makikita na tayo dito na nasa 5 kilowatts. Tingnan natin. Ayan, 3, 4, o ayan, 5.4. So, kaya pa naman, ano, kaya pang ibigay. Ayan. At, masdan natin kung hindi masisira, no? Kung hindi masisira. So, papaandar pa ako nito. As mentioned, ito ay another 2 kilowatts, pero gradual lang. Titingnan natin kung sosobra. Ayan. So, check nyo na lang dito, ha. Ayan. Okay. 5.78, 5.86. So, wala pang 1 kilowatts yung nadagdag. Ayan. So, itataas ko pa para lumampas tayo sa 6 kilowatts, no? Pero kung makikita nyo, may hinuhugot na siyang 6.9 galing sa battery at
Meron siyang difference, ano, na 1 kilowatt. Ayan. Tataas ko. Ayun, nag-stop agad. 6.63. Ayan, tingnan natin kung magno-normal. So, bababa ko. No, tingnan natin kung hindi nasira. Kasi automatic na pumitik agad. So, ibig sabihin ay nag-protect, no? Nag-protect yung kanyang overload protection. Okay? So, subukan ulit natin kung aandar. Kasi hindi siya automatic ano na mag-o-off unless makita natin dito. Ayan, naka-on pa rin. Pero wala lang lumalabas na voltage na 230. Ayan, try kong i-reset. Kasi ito walang automatic na reset. Okay. Turn off ko muna. Then, susubukan natin uling i-on. Okay, ayan. Medyo nag-green. So, parang yun ang reset niya. Okay. Ito, wala naman yan. So, mukhang okay na naman. Turn on natin. Ayan, magsa-self-checking muna yan. Tignan natin kung maglalabas ng output na 230 dito. So, pag naglabas yan, ibig sabihin ay magno-normal. So, kanina, nung nawala ng supply, itong grid na to, ayan, tinest natin yan. Actually, tinest natin yan dito. Ayan, itong tester natin, naka-AC. Tapos, nakita natin kanina na walang 230, ano, walang 230 volts. Okay. Try natin. Ayan, nakatutok na. So, wala pa rin, no? Kasi nagsa-self-check siya. Okay. So, lumalabas, ano, kanina nung nag-shutdown, itong fault na DR, backup overload yan. So, ibig sabihin, nag-trigger yung kanyang overload protection. So, ngayon, i-reset ko, susubukan ko kung gagana pa uli. Okay, so, i-off ko muna. Turn off. Ayan. Then, shutdown natin. Hintay kong mag-blackout. Then, i-on ko ulit yan. Tapos, susubukan natin na paanda rin uli using backup load, no? So, ngayon ay naka-blackout na. Okay, paanda rin natin. Easy. Yun, nag-initialize. Mukhang nag-okay uli, ah. So, in-off ko muna yung kanyang battery. So, nag-reset tayo. Reset. Tingnan natin kung gagana pa rin, kung hindi masisira. Okay? Kasi, imagine, nasa 5 kilowatts, no? Then, dinagdagan ko ng heat gun. Nasa 2 kilowatts yun. So, nasa more than 6.63 kilowatts ang kanyang load. Okay, so, i-on natin to. Turn on. Yan. So, isusunod natin i-on ito. Pero bago dyan, iti-test muna natin kung mayroong 230 volts dito sa backup load. Yan. After na mag-self-checking. So, test natin. Dapat meron. Oo, wala pa. Kasi continuous pa yung self-checking. Ayun. Mukhang nag-okay. So, nawala na yung kanyang nawala na yung DR kanina, no? So ngayon, i-check ko kung merong voltahe dito kung may voltahe dito, i-check ko ngayon. Okay? So kung merong voltahe dito, ibig sabihin yan ay goods na naman. So nag-reset lang. Ayun, meron. So pwede. Ayan, oh. 230 uli. So subukan uli natin kung mamamatay, ano? So ganun pa rin. Yung 5 pa rin ang ating paandarin. So, ito pa rin yung ating paandarin, ano? Sabay-sabay yan. Ayan, kasi isang breaker. Ayan, tapos ito. Dahil nasa 32 amps naman tayo 32 amps ito. So, kaya niyan kahit more than 6 kilowatts, no? Kasi yung 32 amps na yan ay nasa 7.3 yan, no? So, kayang-kaya niyang dalhin lahat ng mga kanyang load. Okay, so ito, yung grid voltage pa rin yan. At since ang ginawa nga natin ay wala tayong pinapasok na grid, ibig sabihin ay pure off-grid tayo. So, i-on ko ulit, no? I-on ko ulit. Ayan, check nyo na lang dito kung ilan yung hugutin. Yun, meron, no? 3.61, 4.59, 69, 5.55.
5.6, 5.56, 5.57. Ayan, so dadagdagan natin ito. Ayan, so isa lang muna. Ayan, ilan na? 5.9. 5.9. Tingnan nyo kung gaano kabilis yung protection niya, no, ng overload. Okay, so tingnan natin kung mag-shutdown ulit agad. Oh, ang bilis. Wala pang 1 second ba? Ayun, so nag-protect. So, yun mga kasolar. Okay na tayo dyan. At least napatunayan natin, meron siyang overload protection. At hindi naman nasira. So, okay ang inverter na ito. No? Yung presyo nito ay hanapin ko muna. No? Siguro ilalagay ko lang sa description box or sa comment section yung presyo. So, yun lang muna mga kasolar. Maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong kasolar, si Solareds.